Kalabasa. Kalabasa nga. Ito yung kalabasa pala binili namin to noong nakarang araw. Nabanggit ko sa vlog namin to nung galing kami ng Kapital. Ito yung kalabasa na ang variety nito, hindi ko alam kung galing ba talaga to sa Pilipinas. Kasi iba eh. Iba yung kalabasa dito nila eh. Yung parang tawag sa atin loose duck. Tawa lang ko sa mga aso ko kasi nag-antay ng merienda time na kasi nila ngayon kasi na eh. Alas 6 na ng hapon. Nag-antay sila ng merienda. Lahat yan, relax sa Bruno. Doon kasi may ilalim ng electric pan. Hindi lang makita kasi itim. Kasi puti, yan ang paawa-awa mukha. Ito namang isa, patingin-tingin sa akin. Ayan. Ayan. Pero, merienda na not. Ito yung isa sa mga binili namin gulay na galing sa sa Siberia. Pero itong gulay na to, mga typical talaga sa Pilipinas to. Ito yung mga gulay na pinakagusto namin. Pinakagusto ko rin. May pichay. Yung iba na gulay na ni Miray. Hindi na kasi Wala, hindi ko na gulay. yung kalabasa. Dalawa yan eh. Kalabasa. Dalawang kalabasa yan eh. Yung binili ng ng doon sa may matanda. Matanda din naman siya matanda. Tapos ito yung mga gulay na binili doon. Pinakagusto ko nito ay ito. Wala Miray na yellow na. Tanggalin tong dahon na to. Nagkatas. Masisira na to. Mabubulok to. Igisa yan. Nasa na siya. Nasa stage na siya malata na kasi nagkatas na talaga. Ito mukhang okay pa to. Pero nag-umpisa na. Kasi sa may dumikit sa likod. Ito kasi siya nalanta na eh. Ito oh. Hindi yan yan. Dumikit kasi sa sa frozen. Kaya siya may Yan yung binili namin doon. Tapos sitaw. Ito yung sitaw. Dito sa totoo lang, dito sa Spain, walang sitaw Nagulay talaga na mga gulay dito sa Espanya. Wala silang sitaw. Tapos ito, kangkong. Dapat ito, i-frozen na lang kaya ito, no? Paano gagawin ito? Naninilaw na rin eh. Para bukas. Nasisira. Sa dami kasi, yung binigay ng matanda. Nagkahalaga to ng 30 euro. Mahigit 32. So, pagka isuma mo rin to talaga sa atin, magkano ang 30? Mga mahigit, mga 2,000 mahigit. Kung susuma, i-convert ba, ibig kong sabihin, susulit na kasi gulay lang yun 2,000 mahigit. Ito yung sitaw kasi 2,000, sabagay ko i-compare sa atin nga naman, mas mura doon. Pero hindi din kasi naalala ko pala yung bumili kami ng pechay doon sa Pilipinas. Nung nandun kami nung May. Mas maliit pa nito. Nito. Alam nyo magkano? 18 pesos. Basta maliit na pechay. 18 pesos yung presyo niya. Grabing mahal nung time na yun kasi wala daw masyadong harvest ng pechay. Tapos pa yung mga dala namin doon na mga gulay. Tapos may ito, patula, no? Oo, patula. Ay, ampalaya pa. Ito yung ampalaya. Ito siya. Dito di ka naman makabili ng ng ampalaya na talagang gulay dito sa na tinda dito sa Spain, wala. Ito siya, mayroong kahawig nito. Pangalan naman ay galing sa China, Pak Choy. Pak Choy ang pangalan, pero ito sa atin pichay. Parang binago na yung pangalan, Pak Choy. Ilin nito. Kasi nasisira na nga Isa kaya sa dahilan niya na dahilan. Tapos, isa na dahilan niya na sa naka-plastic lagi. Tapos yung ref natin hindi masyadong malamig. Tapos may pa, buko dito sa kangkong, mayroon ding kamuti tops. Yung bang tawag yan? Ganas. Tapos mayroon dito si Miray na tubo dito na, ito yung ganas. Nilaw din, di ko alam kung magkaroon to ng dahon. Ayan yung kamuti tops. Binabad para
magkaroon ng ano to, ng ugat, kung sakali magkaroon ng ugat, itanim namin to. Kasi nung nakaraan pa, mayroon kaming tinanim na ano, na kamote na ganyan. Umugat, tinanim namin yon, kailang inabutan ng lamig. Kasi iba dito ang temperature, pagdating sa taglamig, hindi siya nakaano, hindi nakaagwanta yung ano, yung kamote na ano siya, nasira din. Kasi alam mo naman, pag ganyang mga klaseng pananim sa ano na talaga yan, sa tropical na bansa. Kasi pag dito, pag umatake talaga, pagdating na kasi dito ng ano, December, January, February, kasagsagan talaga ng sobrang lamig yan. Ano yan, yung tawag sa bagyo yan, yung mas masahol pa sa bagyo. Kasi dito talagang nangapusin talaga yung mga dahon. Tapos meron bang ano yung wala na yata. Alin? Yung ano bang tawag yon, yung gulay na yon. May isa pa. Marami yun eh. May talong. Ay, yung talong. Oo, mayroon pang talong. Saan yung talong? Bilog. Ito. Talong. Ito. Mayroon to dito yatang ganitong klaseng ano, no? O wala? Talong? Oo, na variety na ganito talagang paninda dito. Iba kasi talong dito. Ano sila yung walang lasa, matubig ang ano, pagkatalong niya. Ito parang ay nagulay na yata. Bilog. Bruno, wag mo kang gawin bula to ni Bruno. Ibang variety ito. Ibang variety nito kasi bilog eh. Mayroong ano, yung wala na yata yung ano, no? Ang palaya ko, ano mo? Hindi, yung mahaba din. Anong tawag doon? Sikaw. Hindi, yung patula. Aman dyan? Ano to ba? Ito, ano to? Yung Hindi, matagal siya maalit pag yung ano to, yung kamote. Dahon ng kamote. Ang ano niya, kangkong, mas ano, mas maliit ang dahon kasi sa lupa yata tinatanim niya. Kaya di kagaya sa atin ang kangkong na malalaki ang pagkadahon. Tapos yung, hindi ko nakita dito yung ano. Ang tawag niya. Yung rip namin puno dahil sa gulay na yun. Ito. Anong tawag dito? Meron dito. May upo pa nga daw siya eh. Di na kami dala ng upo. Ito, anong tawag nito? Patula. Sarap to sa ano, no? Sa yung luto sa atin. Gusto ko yung may manok. Wala sa amin. Wala Hindi. ba yan? May manok na tapos may yung parang ano ba, parang siyang pansit miswa. Pwede rin to sa ano. 'Yun ang gusto ko. May sardinas din. Yung sardinas, masarap ng sardinas niya. Kailangan sardinas iba ring lasa sa atin. Tapos ano pang ano? May isa pa, yung madahon miray. Nasabi ko na sa araruhan lang yan eh. Yun, saluyot. Wala na dito no, yung mga ano. Mayroon saluyot. Ano na ni Miray, sinigregate niya na. Sinigregate niya na kasi masisira, madalas masira eh. Ito na nga, yung pitsay na to. Kung di ko ito nakita ngayon, buti na. So, i-vlog natin para, kasi ito nga, yung pitsay na to, wala talaga to ditong ano. Wala talagang tinda dito na katulad dito. Siya lang, yung Pilipino lang yun, na mayroon siyang gano'n na ano, mga tanim. Tanim niya yan, garden niya yan. Dati pa, mga taon, nag-imbita nga yun napupunta daw kami sa garden niya para makita yung garden niya. Hindi namin napuntahan matagal na yun na nag-imbita Siguro pag sabihin namin niya, puntahan namin yung garden niya, papayag yun. Tapos yung matanda na yan, kasi Ilocano yan siya taga Ilocos. Naimbitahan na rin yan sa ano, yung mga programa dito sa TV, yung sa may local channel dito. Na ano yan siya, na-feature daw yan siya sa ano, sa Canal Sur, yung channel ng South dito. Ibig sabihin ng Canal Sur, channel sa South South Channel, ganon. Yung mga yan, bayad kami ng 32 euro.
Kung tutuusin nga dito, kung yan ang gulay na yan binili namin, mas mura. Mas mura kasi yung mga klase na yung mga gulay na yan, hindi yan gulay na talagang ano siya, yung yung bang gulay na yan na napaka-healthy niyan. Kasi Pilipino yung nagtanim nito eh. Tapos kami rin dito, nung galing sa Pilipinas, nag-try kami magdala ng tanglad. Tinanim ko doon. Nailabas ko yan sa ilang vlog ko lang. Matagal-tagal ng vlog. Nailabas ko yun. Nailabas ko yung ano na yan, ang tanglad na yan. Ayun ngayon, lumago na yung dahon ng tanglad. Iba-vlog ko yan sa sunod na araw. Di ko, kasi nandyan yung anak ng amo, hindi ko makalabas. Hindi ko na maipakita sa inyo kung ano. Tapos nagdala rin kami ng ng mga buto ng malunggay. Hindi ko alam kung saan yung tinago ni Miray. Mayroon akong dalang buto ng malunggay, kinuha doon sa sa amin lang, doon sa may tapat ng bahay namin doon sa Cavite. Mayroon doon, tapos iyan, yung tanglad doon sa tapat lang diyan, kinuha ko yan. Kasi gusto ko nga magtanim talaga dito. Ayun yung mga gulay na yan na sa Pilipinas lang talaga ito mabili. Buti na lang, may mga Filipino dito na nagga-garden, ang tinatanim din nila ay mga ganito rin, mga gulay sa Pilipinas. Ang mga customer lang din niya, karamihan din, mga Pilipino. Kasi dito sa kapital, mga din, maraming Pilipino. Kaya mabinta rin yung niya, ang pag tanim ng ganyan. Kaya pag gulay na yan, tapos sa kabila. Pag may gulay na, magmi-message yan na kung gusto ba daw ng gulay. So, pagpunta namin ng syudad, ikontakin namin siya kung may gulay ba. Kung sabihin niya may gulay, daanan niyo sa bahay, dumaan kami sa kanila. Yun ang nakarang araw, dumaan kami sa kanila nung Sabado. Sabado? Tama ba, Sabado? Tama, Sabado. Pumunta kami doon sa kanila, di ba? I-vlog ko pala yun. Tungkol doon sa nasundan na video na rin, yung tungkol doon sa amo namin nangyari na hindi maganda. So, ito yun. Sana magkaroon ng ugat para maitanim yan. Dati nagtanim kami dyan sa baba. Nakagulay din kami ng isang bisis yata. O dalawa. Ang gusto ko lang doon talaga sa gulay ng sa Pilipinas kasi masarap naman talaga sa dito. Kasi ang iba yung masanay ka sa mga tanim, mga gulay sa atin kasi iba talagang lasa. Ito yung niya, yung mga sitaw niya, ganun ang lasa sa atin. Sana yung ito kangkong. Ito yun. Ito yung saluyot. Saluyot ba? Basta ito yun, ito pala. Hinihimay-himay na nila. Nakabalot na siya dyan. Kasi kung hindi ganyan yun, nasisira. Tapos nagluto na rin si Miray ng pakbet. Yun ang yung kinain namin kanina yung pakbet. Tapos kahapon, nag-adobo yata siya ng kangkong. Sabihin ko sa kanya, i-adobo na lang dito. Pero ito kasing pizza, ito yung pinakagusto ko. Sabi ko, i-steam to. Tapos, bagoong. Ang sarap na yan. I-steam lang tong pichay. Tapos, haluan ng bagoong. Ito yata tong, ayun, ito. Tapos dito rin naman, may makabili kami ng gabi. Bumili kami ng gabi doon sa tindahan ng Incheck. Di ko lang nakita dito kung meron pa bang gabi. Meron pa. Ito, gabi. Pero dito galing sa atin sa Pilipinas. Uy, nahulog pa. Di ko lang alam to kung saan talaga to nang galing. Ito dito. Dito merong mga kamuting kahoy, tinda, mga kamote, pero iba na yung iba yung lasa talaga. Iba yung, sabi ko nga, texture nila. Kasi iba pa rin talaga yung sa atin na mga gulay. Tapos, ano pa bang namin dito? Yung talong na yan. Ito kasi, ito diba na to. Ito yung mga gulay karamihan dito mabibili. Mga ganitong, meron ditong pang salad. Yung lettuce. May ibang klaseng lettuce din na kulay pula. Meron ganyan. Parehas lang yan na pero may gusto ko sa lettuce din yung parang kulot-kulot ang dahon na kahoy din sa
sa kulay pula na lettuce ng dahon. Mas gusto ko rin yun na ano, mas masarap yun gawing salad kaysa ganyan klaseng, dami kasing variety rin ng mga gulay. So, yan yung ano, pinuntahan namin nung nakaraan na pagbili ng gulay. Kasi yung matanda na yan, actually kami ano yan, sila ni Miray yan ng ano, matagal nang nakakilala sa Facebook. Tapos nagpo-post siya sa Facebook kung anong gulay. Ang ano lang din sa kanya, season lang. Ibig sabihin ng season, itong ano lang mula noong pagkatapos ng spring, mag-umpisa na siya magtanim hanggat summer na. Pagkatapos nito, sa pag-autumn na, wala na siya masyadong gulay kasi di naman pwede yung mga gulay dito pagdating na ng taglamig na yung galing sa atin. Di na pwede kasi malalanta dahil sa lamig. Kasi pagdating ng autumn dito, may paka-abnormal yung ano, may paka-abnormal yung tempo dito. Tirahin ng sobrang lamig, ulan. So, masisira talaga yung mga gulay. Kaya ngayon lang siya magkaroon siya ng magandang harvest. Hindi maganda ngayon ang harvest niya eh. Pero at least meron pa rin bumibili sa kanya nung pupunta nga namin doon. Naka-segregate na nga yung mga gulay-gulay doon. Galing ka sa kusina, right? Wala sa Marta. Diyan sa swimming pool? Wala. Umalis na siguro. Wala. Tapos, baka. Ayun. Tingnan natin yung tanglad ko. Wala na dyan, sigurado ka? Alis si Marta. Tingnan natin yung tanglad. Lumago na. Pumunta ka sa bahay nila? Tara. Kasi nandyan yung anak ng amon. Ubus na yun. Kain niya. Anak ng amo namin. Tingnan natin. Anak namin yung tanglad sa labas. Dito, pasok lang yan, tinaniman ko. Lumago nga. Tingin ko muna doon kasi nandun si Lirio. Ayan si Lirio baka nandyan pa Smartita. Sabi ni Miray, wala naman daw. Miray! Nandyan sa swimming pool. Andyan. Nakataob. Likat na kalawas pa rin ng dalawang aso. Yeah. Andyan, silipin mo dyan. Yeah, bukan. Muntik pa akong mag-vlog. Kitang-kita ako mag-vlog kasi ang pinto ng swimming pool nakalabas. Nakabukas. Andyan. Kasi kanina nakita ko yan dyan eh. Tao yan oh. Silipin ko nga maayos. Yun nga. Nandyan nga. Diyan. Nakalawas yung dalawang aso. Nandiyan pa naman yung aso din niya na si Tyrion. Ewan. Aso dapat bukas yung dyan. Yung sa swimming pool bukas. Hindi nandiyan si Tyrion. Wala nga eh. Ay naku, buti na lang na dahan-dahan pa ako ng tingin. Yun pala nandiyan. Sabi ko, ginagawa ni Edgar, ano naman yung pinagagawa niya tao na yan dito? Sabi ni Miray, wala daw sa bahay nila, tsaka sa kusina. Eh, nandyan, nakababad sa tubig. Ito yung kalabasa, in fairness naman, ang sarap nito. Iba yung kalabasa dito kasi malambot eh. Meron na din dito sa grocery natin ng, na siya, tinadtad na ba? Kaya, siya, iba pa rin yung lasa, na iba talaga yung gulay sa atin. Masarap talaga yung gulay sa atin, galing sa Pilipinas. Kahit pa dito tinanim, pero yung mga klaseng gulay na kinakain natin sa Pilipinas, iba pa rin yung talaga. Dito kasi may mga may mga tawag niyan, di ko alam kung dito sa English yung alcachufas. Para siyang mayroon siyang kahawig sa atin na gulay yung alcachufas. Dahon niya, para siyang puso ng saging ang purma, pero maliit lang din siya sa saging. Ang puso ng saging, maliit lang siya. Inahalo nila sa mga tawag dito yung mga may halo-halo na mga gulay. Ayan, huwag mirinda na yan kay. Kaya iba yung
Iba yung lasa niya. So, tapos ang karamihan kasi gulay ditong mabibili talaga, yung pang salad, yung lettuce, yung ano pa, broccoli. Mas gusto ko ng broccoli. Ano pa? Yung alcachopas di ko masyadong di ko masyadong type ang alcachopas. Ano pa? Ha? Ensalada. Pang insalada. Tomate. Ay, kamatis. Ay, yung kamatis dito. Tingnan niyo yung kamatis dito. Kalahati na to. Yung nabawasan na ni Miray. Kalahati na to. Sa grocery to nabili. Pag may mga ano dito, mga tinda kasi sa supermarket na depende sa variety din ng kamatis. Tapos yung sibuyas ito, ang lalaki ng sibuyas. Nagtaka nga lang ako, nanibago ako pagdating doon sa Pilipinas nung nagbakasyon kami. Kasi yung sibuyas doon ang liliit. Kasi sibuyas dito, tingnan niyo yung sibuyas dito. Oh, ang lalaki kaya. Ito ito yan. Ay, hala, kipulot na. Ano to siya? Sibuyas na pula. Tapos ito yung sibuyas na puti. Ayan malalaki. Siguro mga 4 na ganito. Ano na to? Mga 1 kilo na halos. Tapos yung bawang. Ang lalaki ng bawang dito yung isang ulo talaga ng bawang ayan. Ang lalaki. Kaya pag doon sa atin nag-grocery kami doon. Kaya sa may palengke, mga tinda doon, mga maliliit na. Tapos yung mga carrots, maliliit. Yung carrots doon, compare sa atin. Mas talaga, dito malalaki. Pero ang lasa, mas iba yung lasa sa atin. Ganun pa rin ang proseso nila. Anong niya? Kakain pa bukas? Hindi na. Sa bahay na nakakain. Hanggang umaga lang siya dito. Kung sa tortilla, patata, tsaka ensalada, lukman sa doon. Na Wala stereo? wala. Sa itong Wibis, ay, ibang Miyerkules. Babalik? Bukas, magano sa misa para kay Doña Gloria. Tapos si Mariano, punta sa Africa. Africa. Matuloy na yung biyahe niya yung Mariano. Kasi tumawag si Kumusta mo pati mo sa bigyan, kami ho. si Don Antonio. Magkatupahin ito. Siya, ito pala siya sa lugar ng nawagan mo siya. Lura? Praktikal mo ang patuka siya. Yung Miyerkules. Kasi masama talaga yung... Iyak ko sa sabi niya kasi hindi mo talaga na mangyari kayo sa buhay ko. Siguro na wala siya, hindi sakit. Hindi siya Hindi nag-suffer. Hindi nag-suffer na bigla lang tuloy-tuloy lang ang direction. Kasi yung namatay dito yung lula nila, yung nanay ng amo namin. May isang apo wala, Tracy yan sila. May isang apo wala kasi nagbakasyon sa sa ibang bansa sa Latin America. Mexico, doon nagbakasyon. Kaya siya yung wala sa Tracy magpipinsan, Tracy na apo. Siya may isa talagang wala, yung pangalawa sa pinakapanganay na mga apo. Hindi siya nakaatin ng libing sa lula niya. Kasi iba nga dito, pagdating lang ng 24 hours, libing na kaagad yung bangkay nila. Hindi kagaya sa atin na antayin pa talaga yung mga kamag-anak kahit saan pa nang galing yan sa ibang bansa, sa ibang lugar, kung saan lugar yan, antayin pa talaga ibalsama yan. Dito, di kasi talaga sila nagbabalsama kasi kung yon, ibalsama nila yung yung lula nila. Kaya lang dumaan sa autopsy nga dahil kahina-hinala yung pagkawala. Nung natapos ang autopsy, tsaka nila na ilibing. So nasa proseso din na halos mag 48 hours yung niya bago siya ilibing. Kulang 48 hours kasi namatay siya ng hapon siya na Miyerkules. Biyernes na siya nilibing. So yun yung kaya gulay. Kasi yung topic ko kasi gulay. Yung matanda na yan, pagka ganito lang siya din, makaroon ng pera kasi yung mga kakilala niya, nagbi-message siya kung gusto ba ng gulay. Kawawa din, kaya nung namin, pinuntahan talaga namin yun doon sa kanila kasi
Kung hindi namin pintuhan niya sa dami niyang gulay na yan, saan niya ibinta? Kawawa siya. Lugi siya sa ano niya, sa kanyang mga gulay kasi paano ibinta niya sa iba? Ang dami-dami. Eh, kami nga, tumatanggi lang kami, magdagdag pa daw siya ng ano, yung saluyot. Kudina, ang dami niyan. Tapos sabi niya, gusto niyo ano, upo daw. Sa sunod daw yun, oh. Upo, may upo, isa din yan. Hindi ko malam sa daw type ang upo. Ang upo na ano, gulay. Sa sunod na lang daw yung upo. Tapos, ang ano, ang nagpadala rin siya ng, yung libre yata yung ano, ampalaya. Hindi niya kasama yun sa ano, sa kanyang binibinta. Kumuha lang doon sa may kusina yun, tapos pinadala. Pero nakaano na nga, nakasigre-segregate na yung mga ano niya, yung mga gulay. Yeah, pero i-compare talaga dito yung gulay at saka dito at saka sa atin yung mga masarap sa atin. Mas masarap di hamak ang gulay ng Pilipinas kaysa dito. Eh, yung ano dito. Ano pa bang ano dito? Dito wala naman silang gulay na upo. Wala silang ganyang yung kamote, hindi naman lang ano yan ginugulay. Eh, sa atin hanggang bulaklak ng kalabasa ginugulay yan. Dahon ng dahon ng kamuting kahoy, yung mga balanghoy, ginugulay sa atin yan. Ano pang ano, ginugulay sa atin dito. Tama, daan ka ng kalipur, eh, di ng isda na ano. Yun na ano ko sa kanya, isda. Yung pwede break ka, no? Break ka. Lagi iiwan niya ng iba. Break ka. Tapos, ano pang mga ano dito, yung gulay nila dito. Basta, sa totoo lang, hindi ko pagpalit yung gulay na ano, yung mga karamihan ng gulay sa atin na hindi ko magpalit dito. Kasi dito ang gulay, hindi mo talaga sila, hindi mo maano na, ano yung gulay dito. Ano yung mga gulay dito, yung kunti, parang dito kunti lang mga gulay nila, no? Utuusin. Bukod lang sa makamatis, sibuyas. Pero yung gulay na gulay kagaya sa atin na mga ganyan, mga pichay, mayroon pang mustasa. Mustasa sa pichay halos magkaparehas, di ba? Tapos, dito may talong. Mayroon din ditong talong. Ang palaya, wala sila dito. Kalabasa, mayroon sila dito. Bell pepper. Yun, mga sili. Yun, yung mga ano nila dito. Mas maraming gulay sa atin, i-compare dito sa atin. Wag. I-compare dito. Lagyan ng So, yun pa yun. Yung tanglad, di natin nakuhaan. Sayang. Lago pa naman ang dahon yung ano dyan. Pwede naman yan. Lago na yung dahon. Sunod na lang, pakita ko sa inyo na ano. Para makita nyo na nakakatuwa yung tanglad. Sana, ano yan siya, kakayanin niya yung ano, kakayanin niya yung lamig pagdating sa taglamig dito. Itago namin yan kung saan pwede namin itago para ma-preserve namin yung tanglad. At saka gusto ko pa magtanim ng tanglad. Maghanap ako ng ano, lupa na. Pwede na yan, boy. Yung tanglad na yan. Kubawasan? Oo. Hindi wala pa nga 2 buwan eh. May dahon Pwede ka yan. dyan. Hindi pa yan, padamihin talaga. Halos mapuno yung ano, Sa gawing ano sa dumi. Bawasan ka dyan, katatanim lang eh. Hindi pa nga na bawasan na pang ungo. panglamas. Bawasan ka dyan. Alanganin pa yan. Dito ka ang papaya pa naman dito kailangan. Rin, may papaya. Pero di nila ginugulay dito ang papaya. Pinapahinog lang. Meron silang papaya dito. Tapos ano pa ditong mga gulay na ano. Mas marami sa atin. Mga klasik-klasing gulay marami. Mayroong mga bagyo beans dito. Ayun. Tapos ano pa? Amos. Ayun, mga carrots. Meron dito. Tapas. Meron naman sa atin. Mas marami sa atin na mga klase nga. Kaya di ka kung gulay-gulay ka lang. Sa atin may malunggay. Ano pinakagusto kong gulay malunggay, pechay. Ano sa mga dahon-dahon. Yan, mga ganyan, yung kangkong. Ay, nakalimutan ko Marta, natanong ko sila bukas sa kanya sa ano. Tanungin mo mamaya. So, Bukas sa... yun, gulay. Sa vlog nito, gulay ang pag-usapan. Dahil parang namin yung matanda dito na
Parang tulong na rin sa kanya. Tulong na rin sa kanya, tapos kami, benefits kami sa ano, sa mga gulay na masasarap na gulay. Sustansyang gulay. Hindi mo talaga maano, di ko alam kung anong mga abono ang ginagawa niya diyan. Walang ano yan, di daw siya mahilig mag-spray ng Organic. mga pang-piste, hindi siya nag-spray. Kaya mas healthy ang gulay na yan. Kaya mas masarap ang gulay ng Pilipinas kaysa dito. Dito na lang ako. Dito na lang kami. Ciao, ciao, ciao.